Chairman Damian, sinubukan ko pong tawagan si Dr. Valdez. Naghahanap na po ako ng replacement. Huwag na, Annalisa. Ang sabi ko, may surgeon ang pumasok sa loob. Ha? Sino po? Hindi ba dapat alam natin kung sino nag-oopera sa anak ninyo? Paano kung hindi siya qualified? Paano kung hindi siya pediatric expert? Wala akong pakialam sa qualifications na ngayon. Ang mahalaga, may magawa siya. Walang ibang surgeon na dumating. Wala. Nag-iisa lang siya. Sigaw ni Damian. Kung may alam ka lang sana, bakit hindi ikaw ang pumasok? Dahil hindi mo kaya, diba? Kaya tumahimik ka na lang muna, Annalisa. Mga 2 oras lang ang lumipas. Nagbukas ang pinto ng operating room. Ang scrub nurse na kasama ng surgeon ang agad na lumabas. Agad namang nilapitan ito ni Damian. Kamusta? Kamusta yung operation? Ligtas na ba yung anak ko? Successful po, Chairman. Naalis na po yung appendix. Pero critical pa rin po ang post-op dahil sa edad ng baby. Pero ligtas na po ang buhay niya. Sino? Sino yung surgeon? Gusto ko siyang makita. Gusto ko magpakasalamat sa kanya. Pagkasabi ni Damian noon, lumabas si Dr. Dea Salvador. Ang kanyang scrub suit ay may mancha pa ng dugo. At ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Ngunit kalmado na ang kanyang mga mata. Natigilan si Damian nang magtama ang mata nila ng surgeon. Maging ang surgeon ay natigilan din. Ikaw? Ikaw ang nagligtas sa anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Damian. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang sabi nila, mahirap daw magsakripisyo. Oo, mahirap naman talaga magsakripisyo. Lalo na kung yung sinusuko mo, yung mga bagay na minsan mo na ring pinangarap. Marami sa atin ngayon na mas pinipili na lang na iligtas ang sarili, pero may iba naman sa atin ang handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng kapwa natin. Tulad lamang ng mga doktor. 10 minutes lang. Sad ni Dea sa isip bago niya unti-unting ipinikit ang mga mata. Sa kabilang banda, seryoso naman nakatitig si Chairman Damian sa chart na hawak niya. Nag-iikot siya sa ikalawang palapag ng Mount Carmel District Hospital. Ang kaniyang itim na suit ay perpektong planchado kahit na 3:00 na ng madaling araw. Kasama niya si Nurse Nena, ang chief nurse. Nahalatang napapagod na rin pero pinipilit pa rin maging alerto. Tiningnan niya ang mga chart sa pader. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pa rin nagbabago. Nana, kamusta yung rounds? May critical cases ba tayong dapat tutukan bukas? Tanong ni Damian. Ang tono niya ay animong malamig pero may otoridad. Wala naman po sir. May 2 post-op lang po binabantayan namin. Sagot ni Nurse Nena sa kanya habang inaayos ang kanyang collar. Naglakad sila papunta sa gilid ng operating room complex kung saan may maliit na doctor's lounge. Bigla naman natigilan si Damian na mapansin ang isang figura ng tao na nakahiga sa sofa. Halatang natutulog. Ang suot nito ay scrub suit at ang surgical cap ay nakakalat lang sa sahig na ikinataas ang kilay niya. Teka lang, sino yan? Bakit may natutulog dyan? Tanong ni Damian habang nakataas ang kilay. Si Dr. Dea po yan, Chairman. Agad na paliwanag naman ng Nurse Nena na animong natataranta pa. Kagagaling na lang po kasi sa ER. Grabe po talaga ang shift niya. Lumapit si Damian at pinakatitigan ng natutulog na doktor. Natutulog ba yan? Habang naka-duty at naka-strabs pa? Nena, anong klaseng hospital ethics to? Hindi niyo ba sinasabi sa kanila na bawal matulog sa mga common area? Isa pa, surgeon siya. Paano kung biglang magkaroon ng emergency? Magigising ba natin? Chairman, please po. Pagmamakaawa ni Nurse Nena. Magpapaliwanag po ako. Halos 48 hours na po kasi siyang gising Sunod-sunod po kasi yung surgery niya magmula kahapon. Siya lang po yung tayong available para sa lahat ng critical surgery natin noong nakaraang araw pa. Siya nga rin po yung nagligtas ng pasyente sa ICU kanina Baka po hindi na talaga kinaya ng katawan niya yung pagod tsaka antok.
Baka po nagpahinga lang po siya saglit habang naghihintay ng updates. Wala akong pakialam sa shift niya, Nena. Singhal ni Damien. Dahilan upang mapapikit pa ang head nurse sa gulat. Napaka-unprofessional niya naman. Anong daging niya sa lounge? Hotel room? Ilang beses ko nang narinig na nagmamadali siya sa mga rounds at prescription dahil sa pagod. Hindi excuse ang pagod para sa kapabayaan. Ang dapat sa kanya tinatanggal. Pero Chairman, kung siya po yung tatanggalin niyo, mas lalong magiging short staff tayo sa surgery. Sagot ni Nurse Nena. Alam niyo pong kakaunti lang yung may expertise na tulad niya. Kung professional siya, alam niya ang limitasyon niya at hindi siya matutulog sa lounge. Mariing sagot ni Damien. Magmula ngayon, tanggal na siya. Pwede na siya matulog sa bahay niya kahit kailan niya gusto. Ipahanda mo lahat ng papers niya. Walang lugar sa ospital ko ang mga taong walang disiplina sa trabaho. Wala na nagawa si Nurse Nena, kundi ang sumunod. Susunod po, Chairman. Umalis si Damien. Iniwan si Nurse Nena na may mabigat na kalooban. Pagkaraan ng isang oras, nagising si Dea mula sa pagkakatulog. Kinukusot niya ang mata at nagulat na makita ang chief nurse na nakaupo sa tabi niya. Nurse Nena, ano nangyari? Parang narinig ko si Chairman kanina. Tanong ni Dea na nagtataka. Dea, pasensya ka na. Nakita ka niya na natutulog sa duty mo, galit na galit siya. Malungkot na sagot ni Nurse Nena. Tanggal ka na raw. Agad naman na napabalik ko si Dea sa pagkakaupo at bahagyang natawa. Ano? Paano ako matatanggal? Dahil lang ba sa natulog ako ng isang oras? Nurse Nena, alam mo kung gaano ako delikado sa trabaho ko. Halos 2 gabi na nga akong gising eh. Sino nagligtas sa pasyente sa ICU kanina? Hindi ba't ako? Hindi ba niya nakita yon? Alam ko, Dea. Pero stricto talaga si Chairman Damien eh. Pumunta ka na lang daw sa HR bukas. Magpahinga ka na muna, anak. Asikasuhin ko lang yung mga papel mo. Ang unfair naman. Bulong ni Dea na napailin pa. Okay lang sana kung nagpabaya ako. Pero halos mamatay na nga ako sa pagod para sa ospital na yan. Pagkatapos kung magsakripisyo, tatanggalin niya lang ako? Sige, kung yan ang gusto niya. Kung gusto niyang umalis ako, aalis ako. Pero sana, pagdating ng panahon na kailanganin ako ng Mount Carmel, maalala niya yung desisyon niya. Dagdag pa niya. Kinabukasan, sa doctor's quarters, abala sa pag-aayos ng gamit si Dea nang pumasok si Dr. Annalisa Santos, isang resident physician na matagal nang interesado kay Chairman Damien. Oh my God, Dea. Totoo pala yung chismis. Saad ni Annalisa na may ngiti pa sa labi na pilit niyang tinatago. Ang bilis naman, sayang, surgeon ka pa naman, diba? Pero lesson learned na siguro sa'yo yan, diba? Dapat alam mo kung kailan ka magpapahinga. Huwag dito sa lounge. Huwag ka mag-alala, Annalisa. Hindi ako natutuwa na natanggal ako. Pero hindi rin naman hahayaan na maging masaya ka sa nangyayari sa akin. Sagot ni Dea habang inilalagay ang kanyang mga aklat sa isang box. Alam ko may gusto ka kay Chairman. At alam ko rin na may issue ka sa akin. Wala naman akong issue sa'yo, no, Dea? In fact, wala nga akong pakialam sa'yo eh. Professional akong tao. Di ako kagaya mo. Sagot ni Annalisa. Masyado ka kasi nagmamadali sa mga rounds mo. Yung charting mo madalas may mali. Kaya nga minsan kailangan ko pang ayusin eh. Sayang lang, ang galing mo pa naman. Madalas may mali? Annalisa, senior mo ko. Galit na tumingin si Dea sa kanya na ngayon ay ngingisi-ngisi na. Ang dami ko ng surgery na ginagawa. At ikaw naman, dinalagdagan mo pa lahat ng paperwork ko nang wala sa oras. Alam nating dalawa kung sino talaga nagpapahirap sa akin dito. Diba? Wala akong ginagawang masama, Dea. Work is work. Sabi ni Annalisa bago nagkibit ng balikat. Pressure lang siguro yan. Sa totoo lang, siguro mas okay na rin para makapagpahinga ka. Ako na lang muna mag-aasikaso ng mga kaso na iwan mo.
At well, baka mas marami na akong exposure sa surgery ngayon. Sige, Annalisa. Sana maging successful ka. Sagot ni Dea at tumayo at binitbit ang box. Umalis si Dea. Sa kanyang paglabas sa ospital, nagkasalubong sila ni Chairman Damian. Saglit silang nagkatitigan. Nag-iwas ang tingin si Damian at nagpatuloy sa paglalakad. Ang coldness niya ay nagdulot ng matinding sakit kay Dea. Hindi niya inakala na ganoon na lang kadali siyang tanggalin ng taong hinahangaan niya nung una pa lang. Sa halip na isipin ang tungkol sa pagkatanggal niya, nagdesisyon na lang si Dea na umalis ng ospital na iyon. Kailangan niya maghanap ng bagong ospital. 5 araw nakalipas mula nang umalis si Dr. Dea Salvador sa Mount Carmel District Hospital. Abala siya ngayon sa paghahanap ng bagong trabaho. Nag-a-apply sa iba't ibang ospital sa Maynila at karatig na lugar. Nakaupo siya ngayon sa isang cafe. Kausap si Chloe, ang kanyang best friend at fellow surgeon mula sa university na nagtatrabaho na ngayon sa isang private clinic. Hindi ko talaga maintindihan, Dea, sabi ni Chloe habang hinahalo ang kape. Surgical expertise mo? Top tier? Bakit ka tinanggal dahil lang sa pagtulog? Alam naman nilang halos 48-hour shift kayo. Iyon na nga Chloe. Si Chairman Montenegro. Sagot ni Dea na may bahid ng ines sa tono. Para sa kanya, ang policy ay policy. Walang exception. Para siyang robot na hindi nakakita ng tao. Ang nakikita niya lang ay yung image ng ospital. Hindi yung buhay na niligtas ko bago ako natulog. Grabe, napaka-harsh naman niya. Sabi ni Chloe. May balita ka ba sa Mount Carmel? Si Annalisa. Panigurado masayang-masaya yun. Siguro nagplano na yung kung paano makukuha yung office mo. Natawa na mapakla si Dea sa narinig. Oo, sigurado ako nagsiselebrate na yun ngayon. Pero alam mo, hindi ko na sila masyadong iniisip ngayon. Focus na lang muna siguro ako sa mga interview. Meron akong 2 interview bukas sa St. Luke's at sa Makati Med. Sana merong maternity leave na maganda doon. Bakit? Magpapa-maternity leave ka ba? Hindi ka pa naman kasal Tanong ni Chloe na nagtataka. Hindi no. Sabi Dea na natatawa pa. Ang ibig kong sabihin, dapat may good benefits tsaka proper staffing. Ayoko nang maulit yung burnout na naranasan ko sa Mount Carmel. Tsaka, gusto ko mag-focus muna sa mga pediatric cases this time. Parang gusto ko munang maging pediatric surgeon talaga. Oh, that's great, Dea. Sana maging okay na. Sabi ni Chloe at hinawakan ng kamay niya. I'm here for you. Samantala sa isang malaking mansyon naman sa BGC, si Chairman Damian Montenegro ay abala sa paglalaro kasama ang baby niyang si Nicolo. Ang baby ay 1 taong gulang na, malusog at may maningning na mga mata na kasing kulay ng mocha. Si Nicolo ay kanyang buhay. Namatay ang asawa ni Damian ilang oras lang makalipas matapos niyang ilabas si Nicolo dahil sa postpartum hemorrhage. Kinakausap ni Damian ang kanyang nani na si Manang Dita habang pinapakain ang bata. Manang Dita, siguraduhin mo na tama ang temperature ng gatas ni Nicolo ha? At may appointment kami kay Dr. Miguel para sa regular check-up niya. Kailangan on time tayo palagi. Bili ni Damian. Opo, Sir Damian, huwag po kayo mag-alala. Masigla naman po si Nicolo. Mana po siya sa inyo at sa mami niya. Sagot ni Manang Dita. Nako, sana nga Manang Dita. Sana nga. Malungkot na sambit ni Damian. Minsan tinitingnan ko siya. Ang liit niyang tao. Gusto ko sana perfect lahat para sa anak ko. Sir, wag po kayo masyado mag-alala. Masaya't malayo po sa sakit si Nicolo. Sagot naman ni Manang Dita. Alam ko, Manang Dita. Pero sa ospital, ang hirap maging chairman. Sabi ni Damian habang pilit na umingiti. Ang daming pressure. Ang daming trabaho. Parang nakakapagod na rin. Agad na pumasok sa isip ni Damian si Dea. Para sa kanya, tama lang ang desisyon niya. At hindi niya pinagsisihan na tanggalin ito. Ilang araw pagkatapos ng kanyang termination, bumalik si Dea sa Mount Carmel
Meron siyang naiwang box sa mga personal belongings at ilang medical books na kailangan niya para sa mga interview niya. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa doctor's quarters, narinig niya ang nagkakagulong boses sa emergency room. Napansin niya si Nurse Nena nakausap ang security guard at mukhang nag-aalala. Lumapit si Dea. Nurse Nena, bakit parang nagkakagulo kayo? Ano nangyayari? Tanong ni Dea. Agad naman na napalingon si Aling Nena sa kanya na bahagya pang namumutla ng mga oras na yon. Ay, Dea, ikaw pala, mabutit andito ka. Bakit, ano ba nangyayari? May aksidente ba? Hindi, Dea, may emergency tayo. Yung baby po ni Chairman, si Nicolo, dinala dito dahil sa acute appendicitis. Bulong ng Nurse Nena na nanginginig pa ang boses. Kailangan emergency surgery ngayon na. Biglang nanlaki ang mga mata ni Dea. Appendicitis? Sa 1 taong gulang na baby? Hindi ba't delikado yun lalo na't bata ang pasyente? Nasaan ang surgeon? Tumawag na kayo sa naka-on call. Sabi ni Dea kahit wala na siya sa staff. Yan ang problema, Dea. Walang available na doktor ngayon. Halos umiiyak na si Nurse Nena sa pag-aalala. Si Dr. Reyes na traffic sa SLEX, may major accident naman daw doon. Si Dr. Castro may ginagawang cardiac surgery sa Maynila. Wala tayong pediatric surgeon na makakagawa nito ngayon. Si Annalisa ba? Tanong ni Dea. Hindi naman siya surgeon eh. At lalong hindi siya pediatric resident. Wala nga siyang expertise. Nagpapanik na si Chairman. Nakita ko siya kanina, halos maiyak na. Hindi niya nga alam kung anong gagawin niya. Napatingin si Dea sa emergency room. Nakita niya si Damien na nakahawak sa ulo at putlang-putla at hindi niya inakala na makikita niya ang strictong chairman sa ganitong estado. Dea, please, sabi ni Nurse Nena bago niya hinawakan ang damay ni Dea. Alam kong tinanggal ka niya at alam kong galit ka rin kay chairman pero please lang, Dea. 1-year-old lang yung baby. Awang-awa ako. Alam ko na ikaw lang may expertise na makakagawa niyan ngayon. Wala tayong ibang choice. Critical na siya. Kailangan niya maoperahan sa loob ng 30 minutes. Tinitigan ni Dea ang chief nurse. Hindi niya kilala ang bata. Pero ang sinumpaan niya bilang doktor ay mas mahalaga kesa sa galit niya. Ihanda niyo OR, sabi ni Dea na matigas pero determinado. OR 7, i-prioritize yung baby. Walang gagalaw sa pasyente hanggat hindi ako nagsascrub in. Kailangan ko ng pediatric anesthesia at isang experienced scrub nurse. Bilisan ninyo. Tumakbo si Dea papunta sa locker room. Ang kanyang galit kay Damien ay pansamantalang nawala. Ang tanging nasa isip niya lang ay ang patient, ang baby na kailangan niyang maligtas. Sa labas ng OR wala nang nagawa si Damien kundi ang maghintay. Pumasok si Dea sa OR. Walang salita, walang kibo. Handang maging surgeon muli. Habang si Damien, hindi niya alam kung sino ang surgeon na pumasok. Pero ang tanging dasal niya ay maging successful ang surgery. Ilang sandali pa ay tumawag si Annalisa kay Damien. Chairman, narinig ko po yung nangyari. So sorry po. Kung ako po ang surgeon, gagawin ko po. Pero alam niyo naman po hindi po ako qualified. Sabi ni Annalisa sa telepono. Huwag po kayo mag-alala. Maghahanap po ako ng surgeon sa labas. Huwag na, Annalisa. May surgeon ang pumasok sa loob para mag-perform ng surgery. Hindi ko alam kung sino. Pero sana maging okay na. Sagot ni Damien na putol-putol ang boses. Ha? Sino surgeon po? Kailangan nating malaman yung credentials ng pumasok. Baka hindi siya qualified. Sabi ni Annalisa na may pag-aalinlangan pa. Wala akong pakialam sa credentials ngayon. Ang kailangan ko ay ang anak ko na mabuhay. Sigaw ni Damien na halatang nagpapanik. Ibinaba ni Damien ang telepono. Wala siyang magawa kung hindi ang maghintay. Ang mga oras na nagdaan sa labas ng operating room ay parang walang katapusan para kay Damien. Nakaupo siya sa isang silya. Ang kanyang suit ay gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Walang bakas ng otoridad. Tanging isang ama na naghihintay ng balita tungkol sa kanyang nag-iisang anak. Hindi kalaunan ay dumating si Annalisa, nagmamadali at agad na nilapitan si Damien. Chairman Damien,
Sinubukan ko pong tawagan si Dr. Valdez. Naghahanap po ako ng replacement. Sabi ni Annalisa. Halatang nagpanggap na nag-aalala. Huwag na, Annalisa. Ang sabi ko may surgeon ang pumasok sa loob. Sagot pa ni Damien. Hindi mo lang siya tinapunan ng tingin. Pero sino po? Hindi ba dapat alam natin kung sino yung nag-oopera sa baby ninyo? Paano kung hindi siya qualified? Paano kung hindi naman talaga siya pediatric expert? Tanong ni Annalisa na may mong may pag-aalangan pa. Wala na akong pakialam sa qualifications niya. Ang mahalaga ngayon may magawa siya. Walang ibang surgeon na dumating. Wala. Nag-iisa na lang siya. Sigaw ni Damien. Kung may alam ka lang, bakit hindi ikaw ang pumasok? Dahil hindi mo kaya, diba? Kaya tumahimik ka na lang muna, Annalisa. Natahimik nga si Annalisa. Nasaktan sa pagsigaw ni Damien. Umatras siya ng kaunti at naghintay. Mga 2 oras lang lumipas, bumukas ang pinto ng OR. Ang scrub nurse sa kasama ni Dea ay agad na lumabas na agad namang nilapitan ni Damien. Kamusta? Kamusta yung operation? Ligtas na ba yung anak ko? Tanong ni Damien na nanginginig. Successful po, Chairman. Naalis po yung appendix. Pero critical pa rin po ang post-op dahil sa edad ng baby. Pero ligtas na po ang buhay niya. Sagot ng nurse na nakangiti na ngayon. Sino? Sino yung surgeon? Gusto ko siyang makita. Gusto ko magpasalamat sa kanya. Pagkasabi ni Damien yan, lumabas si Dr. Dea Salvador. Ang kanyang scrub suit ay may mantsa pa ng dugo at ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Ngunit kalmado na ang kanyang mga mata. Natigilan si Damien at paging si Annalisa ay natigilan din. Dea? Ikaw? Ikaw ang nagligtas sa anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Damien. Opo, Chairman. Ako po. Sagot ni Dea. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Wala akong choice. Walang ibang available na makakagawa ng emergency surgery sa pediatric patient. Surgeon ako, Chairman. Isa sa pagliligtas ng buhay sinumpaan kong trabaho. Kahit pa natanggal ako, hindi ko maatim na mamatay ang isang baby sa ospital na to dahil lang sa policy. Naramdaman ni Damien na parang gumuho ang kanyang mundo. Naalala niya kung paano niya itong pinagalitan dahil lang sa natulog ito ng ilang minuto matapos magligtas ng buhay. Ito yung babaeng tinanggal niya dahil sa pagiging unprofessional. Pero siya pa rin ang dumating para iligtas ang kaniyang anak. Dea, sabi Damien na nakayuko ng mga oras na yon. Anak ko si Nicolo. Siya na lang natitira sa akin. Simula nang mamatay ang asawa ko nung isinilang niya si Nicolo. Hindi mo alam kung gaano siya kahalaga sa akin. Wala akong mukhang maihaharap sa iyo ngayon. Hindi ko sukat akalain na yung doktor na tinanggal ko, yun pa palang magliligtas sa buhay ng anak ko. Ang importante, ligtas na si Nicolo. Ang medical ethics ko nagdala sa akin dito, Chairman. Hindi naman ang trabaho. Mariing sagot ni Dea. Dea, paano mo ginawa yun? Wala ka na sa staff. Hindi ka na qualified pumasok sa OR. Saad ni Annalisa na mong may inis pa rin sa tono. Annalisa, wala ako sa oras makipagtalo ngayon sa'yo. Matigas sa sagot ni Dea. Humarap naman si Damien kay Dea, puno ng pagsisisi sa mukha. Patawarin mo ako, Dea, kung hindi ko nakita yung dedication mo sa trabaho. Saad ni Damien bago lumuhod sa harap ni Dea. Parang awa mo na. Bumalik ka na sa trabaho mo rito. Bibigyan kita ng mas mataas na posisyon. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Gusto mo maging vice chairman, head of surgery, kahit na ano, gagawin ko para makabawi sa'yo. Hayaan mo ako makabawi. Nagulat si Annalisa sa pagluhod ni Damien. Hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Hindi ko kailangan ng posisyon, Chairman. Sagot ni Dea na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabagong emosyon. Ang gusto ko lang sana, matuto ka. Ang ospital ay tungkol sa mga taong nangangailangan. Hindi to tungkol sa paperwork at hierarchy. Kulang na kulang ang staff na niyo. Sana naman ayusin mo yan. Aayusin ko, Dea. Ipinapangako ko aayusin ko lahat. Pero sana bigyan mo ako ng chance na makabawi.
Hindi lamang sa ospital kundi sa buhay ni Nicolo. Sabi ni Damien at nakatingin sa mata ni Dea. Kailangan ka ng anak ko. Huwag ka mag-alala, Chairman. Magvivisit ako para sa post-op check-up si Nicolo. Pero hindi ko pa alam kung babalik ako sa Mount Carmel. Pag-iisipan ko. Sagot ni Dea. Sa sumunod na araw, nasa private room na ng pediatric ward si Nicolo. Nandoon na si Damien at si Manang Dita na abala sa pag-aalaga sa bata. Hindi kalaunan ay dumating si Dea. Nakasuot ng casual clothes habang dala ang kanyang stethoscope. Kamusta ang baby? Tanong ni Dea habang chinecheck ang vital signs ni Nicolo. Mabuti, Dea. Masigla. Thank you ulit. Sabi ni Damien na medyo mahina ang boses. Ang galing mo talaga. Sabi ni Dr. Miguel, kung wala ka, walang chance si Nicolo. Acute appendicitis sa bata. Critical talaga. Kailangan lang na maayos sa post-op care. Paliwanag ni Dea. Kailangan nating bantayan yung lagnat at signs of infection niya. Iyon ang priority natin sa ngayon. Habang nagche-check si Dea, biglang umiti si Nicolo. Hinawakan ng daliri ni Dea. Oh, cute naman. Sabi Dea na tumawa ng bahagya. Mukhang nagustuhan ka ni Nicolo. Sabi pa ni Damien at agad ang umiti. Alam mo, simula nang umalis ka sa ospital, may mga nag-apply na surgeon. Pero parang wala. Parang may kulang sa kanila. Sino naman yung pumalit sa akin? Si Annalisa ba? Tanong ni Dea na bahagyang nagtaas ang kilay. Si Annalisa, siya ang nag-aasikaso ng mga paperwork mo. Pero sa OR, nag-hire ako ng temporary surgeon. Pero hindi siya pediatric expert. Paliwanag ni Damien. Dea, seryoso ako sa offer ko. Wala akong pinagkakatiwalaan as much as I trust you. Pag-iisipan ko pa, Damien. Sagot ni Dea. Sa loob ng private room, nakita ni Damien ang natural na pag-aalaga ni Dea. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bata, hindi sa kanya. Parang isang ina na nag-aalaga ng anak niya. Napangiti siya at may kakaibang init na naramdaman sa puso. Sige, Dea, hihintayin ko ang desisyon mo. Sagot ni Damien. Pero, pwede bang mag-lunch tayo minsan? Gusto lang sana kitang mas makilala bilang ikaw. Tingnan natin, Damien. Sagot ni Dea at ngumiti ng tipid sa kanya. Maybe kapag stable na si Nicolo, siya ka natin pag-usapan yan. Simula nang maging successful ang surgery ni Nicolo, nagbago ng ihip ng hangin sa Mount Carmel District Hospital. Laging nakasimangot si Annalisa Santos, habang si Chairman Damien Montenegro naman ay nagsimulang magpakita ng pagiging approachable. Bagay na hindi sanay ang mga staff na makita sa kanya. Isang hapon, nag-meeting si Damien kasama ang heads of department. Kailangan natin mag-hire ng mas maraming staff, lalo na sa surgery at emergency room. Maring saan ni Damien sa meeting. Hindi uulit ang sitwasyon kung saan wala tayong available surgeon para sa isang emergency case. Hindi dapat masirang image ng Mount Carmel dahil lang sa kakulangan ng personnel. Nagtaka ang mga department head sa biglang urgency ni Damien, lalo na si Annalisa na nakaupo sa gilid. Pero Chairman, cost-cutting po tayo, diba? Tanong ni Dr. Rivera, ang head of finance. Malaki pong budget para sa additional staff. Mas malaki ba kaysa sa buhay ng isang pasyente, Dr. Rivera? Mas malaki ba kaysa sa reputation natin kapag may namatay dahil sa kapabayaan natin? Hindi. Simula ngayon, ang priority natin ay ang kapakanan ng bawat pasyente. Giit ni Damien. Kumuha kayo ng 3 more permanent surgeons at 5 resident doctors. Ngayon na. Kung hindi yung mahanap ang hinahanap ko, ako mismo maghahanap. Naglabasan ng lahat. Nagtataka sa kakaibang desisyon ng chairman. Naiwan naman si Annalisa at si Damien sa boardroom. Chairman Damien, can I talk to you for a moment? Tanong ni Annalisa na may pag-aalinlangan. Sure, Annalisa. Ano yan? Tungkol po ito sa surgery ni Nicolo. Nagpapasalamat po ako na ligtas na siya pero strictly speaking,
Hindi po dapat pumasok si Dr. Dea Salvador sa OR. Wala po siyang contract. Pwede po tayong mademanda sa malpractice kung may mangyaring masama. Paliwanag ni Annalisa na pilit na nagiging logical. Tiningnan siya ni Damian ng may malamig na mga mata. Malpractice, really, Annalisa? Niligtas niya ang anak ko. Kung si Dr. Salvador ang may malpractice, anong tawag sa inyo na walang ginawa? At tumanggi pumasok sa OR kahit na critical ang pasyente. Pero sir, wala naman po akong expertise sa pediatric surgery, tsaka resident lang po ako, hindi po ako surgeon. Exactly, wala kang expertise. Si Dr. Salvador, kahit pagod, qualified siya. Ang medical ethics niya nagdala sa kanya pabalik. Hindi ang sweldo, posisyon na meron siya. Mariing sagot ni Damian. Huwag mo lang questionin ang desisyon ni Dr. Salvador. Ang issue ngayon, bakit ang tanging surgeon na pumapasok sa OR para sa emergency ay yung surgeon na tinanggal ko pa? Sir, sana naman po huwag niyo na pong i-hire pabalik si Dr. Dea. Andito naman po ako, mas dedicated po ako. Ako na lang po mag-aasikaso ng mga surgery na kailangan. Alok ni Annalisa at lumapit pa ng bahagya sa kanya. Dedicated? Annalisa, I appreciate your offer. Pero hindi mo kayang palitan si Dea. Wala pa siya, pero nakita ko ng diferensya. Ang tanging focus mo lang ay pagkuha ng posisyon niya. That's politics. Hindi yan medicine. Matigas sa saan ni Damian. Makinig ka. Kung magaling kang talaga, patunayan mo sa OR, hindi sa office ko. Umalis si Damian, iniwan si Annalisa na puno ng galit at inggit. Animong walang nagawa ng paninira niya kay Dea. Sa sumunod na araw, nagkita si Dea at Damian sa labas ng ospital sa isang private restaurant. Ito ang lunch date na inalok ni Damian. Nakita ni Dea si Damian na naka-casual clothes, polo, shirt at slacks. Ibang-iba sa suit and tie na suot niya sa ospital. Salamat at pumayag ka, Dea. Ilang araw na ako naghihintay ng text mo. Sabi ni Damian bago ngumiti. Wala namang ibang nagawa si Dea. Kung hindi ang suklian ang ngiti ni Damian. Masaya po ako na stable na si Nicolo. That's my priority. Sagot naman ni Dea. Pero yung tungkol sa offer mo, pinag-iisipan ko pa. Ano pa bang kailangan mong malaman? Magdadagdag na ako ng staff. Aalisin ko ang strict policy tungkol sa lounge. Papayagan ko ng power naps basta on-call pa rin sila. Paliwanag ni Damian. Nagbago na ako, Dea. Marami ako natutunan sa'yo dahil na rin sa ginawa mo sa anak ko. And I appreciate that, Damian. Pero may iba pa akong dahilan. Sabi ni Dea na nag-aalinlangan. Hindi lang workload ang issue ko. Merong tao sa loob ng staff ninyo na hindi ko kayang makasama sa trabaho. Si Annalisa ba? Tanong ni Damian. Bahagya pa natigilan si Dea bago siya nag-iwas ng tingin kay Damian. Oo, siya. Toxic siya sa trabaho. At napapansin ko na madalas niya akong ibuli. Masyado siyang ambitious at personal ang turing niya sa trabaho namin. Hindi ko kaya magtrabaho kung alam kong may sumasabotahe sa akin. Paliwanag ni Dea. I will handle Annalisa. Sigurado ako hindi niya uulitin yung mga ginawa niya. Pangako ni Damian. Pero please, Nicolo needs you. Napansin ko natutuwa siya tuwing nagvi-visit ka. Tinatawag ka nga niyang mama sa tuwing nakikita ka niya. Nang dahil sa narinig ay bahagyang naibuga pa ni Dea ang iniinom niyang tubig sa gulat. Natawa naman ng bahagya si Damian. Mama, hindi niya pa ako kilala ng matagal tsaka 1-year-old lang si Nicolo. Baka excitement lang yon. Hindi lang yon excitement. Matalinong bata si Nicolo, Dea. Alam niya kung sino talaga ang nag-aalaga sa kanya. Sabi ni Damian. He needs a mother. At ako, I need a partner. Sabi ng asawa ko bago siya mamatay, kailangan ko maging matatag para kay Nicolo. Pero I realized, kailangan ko rin ng kasama. Damian, gusto ko maging bahagi ka ng buhay namin, Dea. Hindi lang bilang surgeon. Pagpapatuloy ni Damian.
Gusto kong makilala ka ng mas mabuti. Just tell me, what makes you happy? Sa unang pagkakataon, simula nang matanggal siya ay sumilay ang ngiti sa labi ni Dea. Surprise yan, Chairman. Kailangan mo pa ako i-date para malaman mo. I accept the challenge, Dr. Salvador. Biro pa ni Damien bago sila nagtawanan. Habang nag-uusap sila sa kabilang kanto, nagmamaneho naman si Annalisa. Nakita niya ang sasakyan ni Damien sa parking lot ng restaurant. Agad siyang huminto kahit na nagtataka. Sinilip niya ang labas at nakita niya si Damien at Dea na tumatawa sa cafe. Nagdilim ang mukha ni Annalisa nang dahil sa nasaksihan. Hindi to pwede. Hindi ko hahayaang bumalik siya at makuha ang lahat. Ang posisyon si Damien, hindi pwede. Galit na sa ni Annalisa habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Matapos ang sunod-sunod na lunch dates at evening visits kay Nicolo, hindi kalaunan ay pumayag na si Dea na bumalik sa Mount Carmel District Hospital. Hindi lang bilang isang surgeon, kundi bilang vice chairman at head of surgery. Ang pagbabalik niya ay naging malaking balita sa buong ospital. At dahil sa pagbabalik niya, hindi naging masaya si Annalisa. Sa unang araw ni Dea sa posisyon niya, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang i-meeting ang kanyang surgical staff. Hindi ako babalik dito para lang maging vice chairman at umupo sa office. Saad ni Dea habang nakatayo sa conference room. Gusto kong ayusin yung sistema rito. Medyo critical ang staffs natin. Sisiguraduhin ko fair at balanced ang workload ng bawat isa. At zero tolerance tayo sa bullying at toxicity sa loob ng OR. Dr. Salvador, wala na po kami toxic na behavior. Pilit ang isang senior resident. Kung wala, mabuti. Pero kapag may narinig akong reklamo, ako mismo mag-iimbestiga sa inyo. Mariing sagot ni Dea. Nagpatuloy ang meeting nila sa conference room. Nang matapos naman, ay agad nang nilapitan ni Annalisa si Dea. Welcome back, Dr. Salvador. Ang bilis niyo namang bumalik. Sabi ni Annalisa nang may pilit ng ngiti. Sana lang hindi niyo makalimutan yung mga resident doctors na naghirap habang wala kayo. Never ko silang makakalimutan, Annalisa. At sana, hindi mo rin makalimutan yung rules ng professionalism at hospital hierarchy. Sagot naman ni Dea na kalmado, ngunit matigas ang boses. Ngayong ako na ang head of surgery. Kung may issue ka sa OR schedule, operation cases, sa akin ka direkta mag-report. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa sa mga patutsada mo. Okay? Nagmumukha kang immature sa ginagawa mo. Hindi na nakasagot si Annalisa. Sa harap na sumagot, ay wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang umalis. Samantala, dahil sa palaging magkasama sa trabaho at palaging nagkakasama sa lunch, hindi kalaunan ay unti-unting lumalalim ang relasyon ni Damien at ni Dea. Isang gabi, dumalaw si Dea sa bahay ni Damien para i-check si Nicolo. Kamusta na yung baby na yan? Tanong ni Dea habang chinecheck ang katawan ni Nicolo. Perfect ang wound healing niya, Dea. Wala na rin siyang lagnat. Sagot pa ni Damien. Nakaupo sa tabi niya. Salamat talaga. Parang ikaw na lang yata ang pinagkakatiwalaan ko sa medical care ni Nicolo. Trabaho ko yan, Damien. At saka, I love this kid. Sabi ni Dea bago niya pinisil ang pisngi ni Nicolo. Alam mo, nakikita ko na hindi ka lang basta surgeon. You're a natural mother. Masaya si Nicolo pag andito ka. Si Nicolo, he's lucky to have a father like you. Sabi Dea bago tumingin kay Damien. But you have to relax, Damien. Masyado kang stricto sa sarili mo. Baka magkasakit ka niyan. Nagsimula na ako magbago, Dea. Dahil sa'yo. I'm trying to see the human side of the business. Sagot ni Damien. Speaking of the business, may gusto sana akong itanong sa'yo. Pwede ba kitang imbitahan sa fundraising gala ng ospital sa Sabado? Bilang
Date ko? Of course, Damian. I'd love to be your date. Sagot ni Dea bago ngumiti sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon si Dea ng unang major surgery bilang head of surgery. Isang komplikadong neurosurgery case na kailangang i-assist ng senior resident. Sa OR schedule, nakita ni Annalisa na siya ang assigned na assistant. Sa OR, habang naghahanda ang team, pumasok si Dea. Annalisa, ihanda mo na yung mga instruments para sa surgery. Utos si Dea habang naguhugas. Opo, Dr. Salvador. Sagot ni Annalisa bago umismid at ngumiti na nakakaloko sa hindi makikita ni Dea. Hindi kalaunan ay nagsimula ng surgery. Magaling naman si Dea, pero habang nasa critical part na sila, kung saan kailangan ng precision, biglang nag-iba ang temperature sa OR. Masyadong malamig dito, sino nag-adjust ng thermostat? Tanong ni Dea. Hindi ako makapag-concentrate ng maayos, pakihinaan naman. Ay, pasensya na Dr. Dea, hindi ko alam, nag-automatic adjust lang yata. Sagot naman ni Annalisa. Nagpatuloy pa si Dea sa operasyon habang umiiling sa inaakto ng assistant niya. Pagkaraan lang ng ilang minuto, humingi siya ng isang specific instrument. Adson forceps. Annalisa, Adson forceps, dali. Wala po, Dr. Dea, wala po sa tray. Sigaw ni Annalisa. Ano? Paano walang Adson? Sinigurado ko nandyan lahat ng kailangan ko bago ako nag-start. Hindi pwedeng wala yan dyan. Galit na sa Dea pero kailangan niyang manatiling kalmado dahil nasa operation sila. Baka naiwan po sa sterilization room? Sabi ni Annalisa na walang sense of urgency. Walang baka. Hanapin mo ngayon din. Kumuha ka ng alternatives. Hindi kalaunan ay natapos ang surgery. Successful pa rin dahil sa galing ni Dea pero delayed at stressful ito dahil kay Annalisa. Lumabas si Dea ng OR na galit. Annalisa, follow me. Sa doctor's office, hinarap ni Dea si Annalisa na nakataas ang kilay. Wala namang ibang nagawa si Annalisa kung hindi ang mababa ng tingin habang may nakatagong ngisi sa kanyang labi. Ano yung ginagawa mo, Annalisa? Sabotage pa yan? Noong una in-adjust mo yung thermostat. Pangalawa, hindi kompleto yung gamit. Sino bang in charge ng preparation? Tanong ni Dea na mahina pero matigas ang boses. Wala pa akong alam, Dr. Gea. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Baka may nagkamali lang na nurse. Depensa ni Annalisa. Hindi nurse ang in charge sa final check ng instruments. Ikaw. At ang thermostat. Alam mong critical ang temperature para sa neurosurgery. Hindi ako tanga, Annalisa. Alam ko may ginagawa ka. Sa Dea. Wala po kayong pruweba, Doc. At saka pwede ba? Huwag mo akong pinagbibintangan sa bagay na hindi ko namang ginawa. Baka napapagod lang kayo sa dami ng pressure sa inyo. Baka nag-hallucinate lang kayo. Palaban na sagot naman ni Annalisa. Gusto mo ng pruweba? Sige. Simula ngayon. Hindi ka na mag-a-assess sa anumang surgery ko. Ako mismo magre-report sa board tungkol sa behavior mo. At kapag may proof ako na sinadya mo yan, tanggal ka na. Walang chairman na magliligtas sa'yo sa mga kagagahan mo. Banta ni Dea sa kanya. Sige, gawin mo. Tingnan natin kung sino yung paniniwalaan nila. Matapang na sagot ni Annalisa, pero sa loob niya ay nanginginig na siya sa takot. Alam ni Dea na hindi siya makakakuha ng proof agad, pero alam din niya na hindi titigil si Annalisa. Ang taunang fundraising gala ng Mount Carmel Hospital ay gaganapin sa isang marayang hotel ballroom. Ito ang pinakamalaking social event ng taon at dito nagtitipon ang lahat ng mayayaman, investors at influential figures na konektado sa ospital. Ito rin ang opisyal na debut na Chairman Damien Montenegro at Dr. Dea Salvador bilang couple, bagay na ikinagalit ni Annalisa Santos. Nag-iikot si Annalisa sa ballroom, suot ang mamahaling gown
naghahanap ng mga tao makakausap. Ang main goal niya ay sirain ang imahe ni Dea sa lahat ng naroroon. Annalisa, ang ganda ng gown mo sabi ni Mrs. Gonzales, isang board member. Salamat po ma'am. Kailangan po kasing maging presentable tayo para sa image ng Mount Carmel. Sagot naman ni Annalisa, sabay bulong. Sana lang ang ibang doctors hindi kalimutan ang dress code. May mga personal issues kasi sila na minsan nadadala nila sa trabaho, ma'am. Nakakahiya. Ha? Sinong sinasabi mo? Tanong ni Mrs. Gonzales. Wala po, ma'am. Pero alam niyo na po, si Dr. Salvador, mukhang mas focus siya ngayon sa social life kesa sa OR. Pabulong na saan ni Annalisa. Sana lang po, hindi niya mapabayaan yung mga kaso ng pasyente niya. Hindi kalaunan ay pumasok na sina Damien at Dea sa ball. Si Damien ay nakasuot ng tuxedo, habang si Dea naman ay nakasuot ng isang eleganteng emerald green gown. Agad silang naging center of attention nang pumasok sila. Nakita ni Dea si Nurse Nena kaya naman agad siyang napangiti rito. Doktora Dea, ang ganda niyo. Bagay na bagay kayo ni Chairman. Bati ni Nurse Nena. Salamat, Nurse Nena. Kamusta naman ang ospital habang wala kami? Tanong ni Dea. Maayos naman po. Nagbago si Chairman. Nagdagdag po ng staff tsaka nagpa-renovate na rin po ng lounge. May power nap na raw po. Masayang balita ni Nurse Nena. Ayan, promise fulfilled. Sad pa ni Dea at pumaling ng tingin kay Damien bago gumiti. I keep my promises, Dea. Sagot ni Damien. Especially sa'yo. Habang nag-uusap sila ay lumapit si Annalisa. Dalang 2 baso ng champagne. Chairman Damien, Dr. Salvador, congratulations sa inyong dalawa. Sabi pa ni Annalisa, pilit ang ngiti at inabot ang champagne sa dalawa. Salamat, Annalisa. Sagot ni Damien. Enjoy the night. Of course, sir. Pero, Dr. Salvador, gusto ko lang po sana kayong paalalahanan. Bukas po meron kayong follow-up patient na may renal failure. Sabi ni Annalisa. Sa medyo malakas ang boses. Sana lang po fresh pa kayo. Kasi po medyo critical yung prescription nun. Bahagyang nakaramdam ng inis si Dea ngunit hindi niya pa rin tinanggal ang ngiti sa labi niya. Salamat sa paalala, Annalisa. At sana sa susunod, huwag mo nang dalhin ang mga patient cases sa gala night. Baka isipin ng mga tao na unprofessional tayo. Ay, pasensya na po. Concerned lang po ako. Baka po too busy kayo sa dating at nakalimutan niyo na po ang rounds niyo. Pili ang sagot ni Annalisa pero halatang may mali siya. Annalisa, that's enough. Mariing sa Damien. Keep your comments professional. Ay, pasensya na po, Chairman. Just a little friendly reminder. Sabi pa ni Annalisa. At umalis sa masaya dahil nakuha niya ang atensyon ng mga nasa paligid. Pagkatapos ng maikling confrontation, umalis si Damien at Dea at nagtungo sa isang tahimik na sulok. Pasensya na, Dea. Si Annalisa masyado siyang out of control. Sabi pa ni Damien na puno ng frustration. Huwag ka mag-alala, Damien. Ganun talaga siya. Mas lalo siyang nangigigil dahil nakikita niyang masaya tayo. Sabi ni Dea. Ang totoo, I can handle her. Pero I need your full support. You always have that, Dea. Ano bang gusto mong gawin ko? Tanong ni Damien. Gusto kong imbestigahan mo ang nangyari sa OR. I'm sure, sinadya niya akong isabasahe sa instruments at temperature. Pakiusap ni Dea. Kailangan ko maging safe na safe ang OR para sa mga patients ko. Hindi lang naman to tungkol sa akin, Damien. Sige, iuutos ko sa Chief of Security na tingnan ng CCTV footage sa labas ng OR at sterilization room. Pangako ni Damien sa kanya. Tinignan ni Damien si Dea na puno ng paghanga. Ikaw lang ang kilala kong kumakalaban kay Annalisa. Lahat ng staff natatakot sa kanya. Pero ikaw, matapang ka. I'm a surgeon, Damien.
Hindi ako natatakot sa pressure o pagbabantalang. Sagot ni Dea. Nagpatuloy ang gabi. Habang nag-iikot si Annalisa, nag-iisip siya ng may malaking plano. Nakita niya si Dr. Rivera, ang head of finance na nag-iisa. Dr. Rivera, kamusta na po ang budget ng Mount Carmel? Tanong ni Annalisa nang makalapit. Medyo tight, Annalisa. Sa dami ng staff na hinahanap ni Chairman, baka maubos ang reserves natin. Sagot ni Dr. Rivera na nag-aalala. Alam ko, Dr. Rivera, lalo na't big spender si Dr. Dea. Hindi siya marunong mag-manage ng funds. Pabulong na sabi ni Annalisa. Alam mo ba, meron ako narinig na issue tungkol sa mga medical supplies niya noong nasa inventory pa siya. Masyado siyang maraming in-order. Sayang lang ang funds. Talaga? May audit trail ba yan? Tanong ni Dr. Rivera. Hindi ako sigurado but I can look into it. Gusto ko lang kasing safe ang finance ng hospital. Alok ni Annalisa. Baka pwede tayo mag-imbestiga sa inventory ni Dr. Dea. Yung dati niya pang purchase requests. Para lang sure tayo. Sige, Annalisa. Kung makakatulong yan sa audit, I'm in. Ayoko kasing mabankrupt ang Mount Carmel dahil lang sa unnecessary expenses. Pagpayag pa ni Dr. Rivera. Ngumiti si Annalisa. Ang plano niya ay nagsisimula na. Hindi lamang si Dea ang kanyang tatamaan, kundi pati na rin si Damien. Kinabukasan matapos ang gala night, agad na nagsimulang magtrabaho si Annalisa sa kanyang lihim na plano kasama si Dr. Rivera, ang head of finance. Nakaupo sila sa finance office. Nag-ahalongkat ng mga lumang inventory reports at purchase requests ni Dea. Dr. Rivera, tingnan niyo po ito. Sabi ni Annalisa, habang tinuturo ang isang entry sa ledger na may petsang 3 buwan na ang nakaraan. Look at the amount ng surgical gloves at sutures na ni-request niya. Masyadong malaki para sa average volume ng surgery niya. Parang overspending. Mukhang malaki nga. Pero baka bulk order lang yan. Nag-aalinlangan na sabi ni Dr. Rivera. Hindi po sir. Hindi po nag-bulk order si Dr. Dea noon. This is strange. Kung may over-ordering po, ibig sabihin, hindi niya alam ang management ng supplies. O mas malala, baka may anomaly? Sabi ni Annalisa na mapanukso ang tinig. Kailangan po natin i-audit ang storage para sa supplies niya. Sige Annalisa, maglabas tayo ng audit memo ngayon din. Pero low-key lang. Ayoko magpanik ang mga staff. Sisimula natin sa inventory check bukas. Desisyon ni Dr. Rivera. Agad na tumango si Annalisa bago na pangisi. Kung hindi man niya nasabotahe si Dea sa operating room, magagawa niya itong masabotahe sa mga audit report. Samantala, sinunod ni Damien ang hiling ni Dea sa kanya. Kinausap niya si Mr. Reyes, ang Chief of Security tungkol sa OR incident. Mr. Reyes, gusto kong tingnan mo lahat ng CCTV footage sa OR wing noong Lunes ng gabi. Gusto kong makita kung may gumalaw ba sa thermostat at kung sino huling lumabas sa sterilization room bago mag-surgery si Dr. Salvador. Utos si Damien. Masusunod, Chairman. Pero medyo time-consuming po yan pero sisimulan ko po agad. Sagot ni Mr. Reyes. Pagkatapos noon, pumunta si Damien sa office si Dea. Nakita niya itong abala sa paggawa ng new protocols para sa OR cleanliness at inventory management. Kamusta ang head of surgery ko? Tanong naman ni Damien. Inabot ang isang baso ng fresh juice kay Dea. Ayan, trying to fix the mess. Sabi ni Dea at tumatawa. Ang daming issues sa system. Pero I'm getting there. Ikaw, nakuha mo ba yung kopya ng CCTV? Hindi pa, pero inutusan ko na si Mr. Reyes. Makikita rin natin kung sino yung sumabotahe sa'yo. At kapag may proof na tayo, sisiguraduhin kong permanently banned na si Annalisa sa hospital. Mariing sabi ni Damien. Salamat, Damien. Ang totoo, nag-aalala ako. Alam ko hindi siya titigil. Masyado siyang obsessed sa power at sayo. Sabi ni Dea na sumandal pa sa upuan.
Huwag kang mag-alala. Ako ang poprotekta sa'yo, Dea. At sa kapakanan mo. Pangako ni Damien. Speaking of kapakanan, kamusta na nga pala si Nicolo? Pwede ba tayo umuwi ng maaga at mag-dinner sa labas kasama siya? Oo naman. Pero may treat muna ha. Ayoko kasing isipin ni Annalisa na big spender ako sa hospital funds mo. Bahagyang natawa si Damien at sinabi niya bago niya inalalayan si Dea na lumabas. Kinabukasan, habang nasa private room si Dea, naganda si Annalisa kasama ang audit team para simulan ang surprise inventory check sa storage na dating in charge si Dea. Siguraduhin niya na bibilangin niya ng maayos lahat ng gloves, sutures at surgical sponges. Utos si Annalisa sa mga team members. Annalisa, any luck? Tanong ni Dr. Rivera. I have a feeling, Dr. Rivera, na may makikita tayo. Pabulong na sabi ni Annalisa. The request was too much. Tingnan niyo, kulang ang actual inventory natin sa records na sinabit niya. Ibig sabihin, may discrepancy. Kailangan natin makasigurado. Malaking scandal to sa hospital kung surgeon mismo ang may anomaly. Sabi pa ni Dr. Rivera na medyo kinakabahan. Nagbilang sila ng nagbilang. Makalipas ang 2 oras, lumabas ang result. Dr. Rivera, the results are in, sabi ng audit team. Merong significant discrepancy. Talaga? Gano'ng kalaki? Tanong ni Annalisa. Ang ngiti niya ay tuluyan ng lumabas sa labi. Tama po ang recording ni Dr. Salvador, sabi ng audit team. Hindi po ang bilang ng supplies ang may discrepancy. Ang problem po ay yung actual stock na natitira sa storage ay mas marami kesa sa record. Nagulat si Annalisa at Dr. Rivera. Ano? Paano mas marami? Tanong ni Annalisa na nababalisa. Apparently, yung mga supplies na ni-request niya noon na excessive daw, donated niya po pala sa mga barangay clinic sa walang basic supplies. May signed donation slips po siya. Paliwanag ng audit team bago pinakita ang papel. Ang dahilan niya po, dahil urgent need ng mga supplies sa community at ayaw niyang dumaan pa sa long process ng official donation. Ano? Donated? Halos hindi makapaniwala si Annalisa. Pero wala siyang permission sa finance para dyan. Wala po. Pero sa ethics point of view, niligtas niya yung mga nangangailangan. Hindi po ito financially anomaly. It's a charitable act. Sabi ni Dr. Rivera na huminga ng malalim. Annalisa, wala tayong makikita dito. The records are clean. Mukhang masyado tayo nagdududa sa integrity ni Dr. Salvador. Galit na galit si Annalisa. Maling-mali ang move niya. Ang plano niyang sirain si Dea sa finance ay naging pruweba pa ng kanyang dedikasyon na makatulong sa mga pasyente. Kinahapunan, nasa office si Damien si Mr. Reyes. Dala niya ang flash drive na may CCTV footage. Chairman, nakuha ko na po ang proof, sabi ni Mr. Reyes sa seryoso. Ipinakita ni Mr. Reyes ang footage. Kitang-kita roon si Annalisa. Ilang minuto bago ang surgery ni Dea, pumasok siya sa sterilization room. May kinuha at inilagay. Pagkatapos ay kitang-kita rin na siyang pumasok sa OR at nag-adjust sa thermostat bago umalis. That's her, sabi ni Damien na umiigting ang panga sa galit. She deliberately sabotaged the operation. Opo, Chairman. At meron pa po ako nahanap, sabi ni Mr. Reyes. At pinalitan ng footage. Ipinakita ang footage sa araw na tinanggal si Dea. Kitang-kita si Annalisa na binubulungan ng head nurse tungkol sa pagpapalit ng chart ni Dea. Hindi lang sabotage. Bullying din at conspiracy, sabi pa ni Damien. It's over for Annalisa. Ihanda mo ang termination papers niya, Mr. Reyes. Ito ang proof na kailangan natin. Tumingin si Damien sa screen, puno ng galit. Ang pagkagusto ni Annalisa sa kanya ay nagmisulang obsession na nakakasira ng buhay ng ibang tao at naglalagay sa panganib sa mga pasyente nila. Kinabukasan, kalmado ngunit determinado si Damien sa gagawin niya.
Agad niyang ipinatawag si Annalisa sa kanyang office. Kasama niya si Dea at si Mr. Reyes, ang Chief of Security. Annalisa, umupo ka. Sabi ni Damian na malamig ang tono. Walang ibang nagawa si Annalisa kung hindi ang pumasok. Nakita niya si Dea at Mr. Reyes kaya naman agad siyang nakaramdam ng kaba. Chairman Damian, bakit po may security? May emergency po ba? Tanong ni Annalisa na pilit na nagpapaka-inosente. Wala, Annalisa. This is an emergency of ethics. Sagot naman ni Damian. Meron tayong pag-uusapan tungkol sa recent audit at OR incident. Yung audit po? Alam ko na po yan, Chairman. No financial anomaly po. Nakita na po ni Dr. Rivera na nag-donate po si Dr. Dea. Hindi po to sabotage. Mabilis sasabi ni Annalisa na nagmamadaling ipagtanggol ang sarili sa audit issue. Hindi yon ang issue dito, Annalisa? Mariing sa ni Damian. Gusto ko kasing malaman mo na hindi lamang financial audit ang ginawa namin. Meron din kaming security audit. Sinesa ni Damian si Mr. Reyes. Agad na isinalang ni Mr. Reyes ang CCTV footage sa malaking monitor sa likod ni Damian. Kitang-kita roon ang mukha ni Annalisa. Ito ang footage sa labas ng OR noong surgery ni Dea. Paliwanag ni Mr. Reyes. Pansinin ninyo, ang ginawa ni Dr. Santos sa thermostat at sterilization room. Napanood ni Annalisa ang sarili niya na nag-a-adjust sa temperature at ang pagmamanipula niya sa instrument tray. Nanginig siya. Wala siyang maitatago dahil nasa harap niya ng ebidensya. Anong masasabi mo, Annalisa? Tanong ni Damian. Sabotage yan, Annalisa. Inilagay mo sa panganib ang buhay ng pasyente at ang career ni Dea. Dahil lang sa inggit at personal obsession mo. Hindi po ako yan. Baka fake po yan. Edited lang po yung footage. Pagtanggi ni Annalisa na ngayon ay namutla na. Huwag mo nang itanggi, Annalisa. Sabi Dea na kahit pa naipit ay pilit pa rin kalmado. Alam kong ikaw yan. Bakit? Dahil sa akin? Dahil ba sa posesyon ko na gusto mo? Oo. Dahil sa'yo, Dea. Biglang sigaw ni Annalisa na hindi na nakapagtimpe. Dahil ikaw ang nakakakuha ng lahat. Yung posesyon, yung respeto, at si Damian. Dapat ay wala ka ng karapatang bumalik. Yung mga taong tinanggal na dahil lang sa unprofessionalism. Tumayo si Damian. Unprofessionalism? Sa tingin mo ba professional ang ginagawa mo? Ang magsabotage ng surgery? Ang maging toxic sa workplace? Annalisa, I loved my wife at namatay siya. Ang tanging natitira na lang sa akin ay si Nicolo at ang ospital na to. Inatake mo ang dalawang bagay na iniingatan ko. Because I love you, Damian. Mahal kita. At mas nauna ako sa kanya. I am dedicated to you. Iyak ni Annalisa. That is not love, Annalisa. That is obsession. Mariing sa ada, Damian. Makinig ka. Magmula sa araw na to, tanggal ka na. At dahil sa violation mo, unprofessional conduct of patient safety, magpa-file kami ng formal complaint sa Philippine Medical Association. You are banned from Mount Carmel. Eto dyan sa labas, Mr. Reyes. Wala siyang kukunin sa opisina niya. Kung may kailangan siya, kami maghahatid ng gamit niya. Hindi, Damian. Wag. Magbabago ako, promise. Pagmamakaawa ni Annalisa. Tapos na, Annalisa. This is final. Sagot ni Damian bago tumalikod. Hinila na ni Mr. Reyes sa Annalisa palabas na ngayon ay nagpupumiglas na at umiyak sa pagmamakaawa sa kanila. Naiwan sina Damian at Dea sa office. Nandoon pa rin ang bigat ng confrontation sa nangyari. Salamat, Damian. Sabi ni Dea na makalapit kay Damian. I'm glad it's over. I'm so sorry sa nangyari yan, Dea. Masyado ako naging bulag. Dahil sa kawalan ko ng interes sa lahat. Hindi ko na nakita yung toxicity sa paligid.
At dahil doon nagduda ako sa'yo bilang doktor. Sabi ni Damian na may pagsisisi sa boses. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, cleared na ang name ko at safe na ang OR. Sagot ni Dea. Ang focus natin ngayon ay ang ospital at si Nicolo. Oo, si Nicolo. Ngumiti naman si Damian. Speaking of Nicolo, gusto ka niyo makita. Umuwi na kaya tayo? Hindi mo na ako kailangang yayain, Damian. I'm officially on duty para sa post-op care niya and I'm always happy to see him. Sabi naman ni Dea. Naglakad sila palabas ng office. Habang nasa parking lot sila, huminto si Damian. Dea, I want to be clear. Sabi ni Damian bago niya hinawakan ang kamay ni Dea. Hindi lang ito tungkol sa ospital at kay Nicolo. I'm falling for you. Sa tapang mo, sa galing mo, at sa puso mo. You are the one. Damian, hindi ko naman sinasabing magpakasal tayo bukas. Pero gusto ko maging seryoso tayo. I want you to be the mother of my son. Ang asawa ko, mahal na mahal ko siya. Pero she's gone, at nakikita ko sa iyong future na hindi ko inakalang darating pa. Mariing sabi ni Damian. Damian, alam mo bang nahuhulog na rin ako sa'yo? Sabi pa ni Dea at agad na tumawa ng mahina. Hindi lang naman ikaw nag-iisip ng future. Ang hospital, si Nicolo. Everything feels right kapag kasama ko kayo. Niyakap ni Damian si Dea. Kinahapunan, nasa bahay na si Dea. Naglalaro sila ni Nicolo sa living room. Pumasok si Damian na may dalang isang maliit na jewelry box. Nicolo, look what I have. Sabi ni Damian, umupo sa tabi ni Dea. Binuksan ni Damian ang kahon. Sa loob ay may isang magandang ring na may emerald na bato. Ang kulay ng gown ni Dea sa gala ng nakaraan. Hindi pa ito engagement ring, Dea. This is a promise ring. Paliwanag ni Damian. A promise that I will never let you go. At a promise na gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Kasama si Nicolo. Ang ganda, Damian. Aniya ba nakatitig sa singsing at may luha sa mga mata na sobrang saya. Isinuot ni Damian ang singsing sa daliri ni Dea. Nang tinanggap nito ang singsing, hinalikan niya ito sa noo. At pagkatapos ay hinawakan ni Dea si Nicolo. Sa loob ng Mount Carmel District Hospital, nagsimula ang isang trial period sa ilalim ng bagong leadership ni Damian at Dea. Matapos ang scandal ni Annalisa, napilitan si Damian na ayusin ang internal structure at work environment ng ospital. Nakita ni Dea sa conference room kasama ang mga HR head at bagong recruits para sa surgery department. Welcome sa Mount Carmel. Nakahire tayo ng 5 permanent surgeons at 10 resident doctors sa loob ng isang buwan. That's a huge improvement, sabi ni Dea habang tinitingnan ang list ng mga pangalan. Pero gusto ko maging clear sa'yo. Hindi kami nagtotolerate ng burnout or overtime na hindi binabayaran. Ang rounds at prescription ninyo kailangan accurate at efficient. Dr. Dea, dahil sa new staff, fair na po ang shift schedule namin? Tanong ni Dr. Mark, isang bagong surgeon. Yes, Dr. Mark. Binago namin ang system. Maximum na shift ay 36 hours pero sa emergency cases lang. At may mandatory rest at 12 hours pagkatapos. Magkakaroon din ng power nap room sa bawat department para hindi na maulit yung nangyari sa akin. Sagot ni Dea na tumawa pa ng bahagya. Dr. Dea, masaya yung mga nurses, hindi na purong sila ma-overwhelm sa dami ng patients. At si chairman, araw-araw na po siyang nag-visit sa mga wards, hindi na lang sa office. Balita pa ni Nurse Nana, nakaikinangiti naman ni Dea. Mabuti naman. Ang presensya ni chairman, importante yan para sa moral. Sabi Dea, ang focus natin ngayon ay ang quality ng pag-aalaga. Gusto ko magkaroon tayo ng zero error pagdating sa diagnosis at sa pre-operative assessment. Sa gabi, nasa bahay si Damian at Dea. Naglalaro si Nicholas sa sahig habang nag-uusap sila. Ang promise ring ni Dea ay kumikinang sa ilalim ng ilaw kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti habang nakatitig dito.
Masyadong seryoso yung work schedule mo, Dea. Head of surgery ka na pero parang mas busy ka pa sa akin. Sabi ni Damien habang chinecheck ang emails niya. Kailangan kong maging busy, Damien. Kailangan kong patunayan na tama yung desisyon mo na bumalik ako. At saka, kailangan kong ayusin ang mga damage na iniwan ni Annalisa. Sagot ni Dea. Speaking of Annalisa, wala na ba siyang ginawa? Wala na, banda siya. At nalaman ko nag-apply siya sa ibang hospital. Pero hindi na rin siya tinanggap dahil sa bad record niya. Ang bilis ng karma niya, no? Sad pa ni Damien bago natawa. Hindi karma yon, Damien. That's a consequence. Hindi mo maitatago ang unethical behavior mo sa medisina. Paliwanag ni Diana. Dahilan upang mapangiwi na lamang sa Damien. Pero Damien, pag-usapan naman natin yung atin. Gusto mo pa mag-out of town tayo sa susunod na long weekend? Para naman makapagpahinga rin ako. Sounds good. Saan mo gustong pumunta? Baguio? Tagaytay? Kahit saan. Basta kasama ka, tsaka si Nicola of course. At gusto ko yung walang hospital calls, sabi ni Dea. At ngumiti. Mas mainam. Gusto mo ako pa mismo magpapa-off sa phone mo? Sabi Damien. Lumapit naman si Nicolo na may dala siyang toy stethoscope at inilagay sa dibdib ni Dea. Up, sabi ni Nicolo. Walang ibang nagawa si Dea kung hindi ang matawa sa ginawa ni Nicolo. Oh, ang cute naman ng baby doctor ko. Alam mo, Dea, nung mamatay si Sofia, I thought I would never be happy again. Ang tanging focus ko lang noon ay yung hospital at si Nicolo. I built walls. Sabi ni Damien na bahagyang seryoso habang nakatingin sa kanya. Pero ikaw, sinira mo yung pader na ginawa ko. You saved me. Hindi ko sinira, Damien. Pininturahan ko lang ng bago. Emerald green. Pabirong sagot ni Dea at tumingin sa ring niya. We are good for each other. Ikaw ang nagturo sa akin ng balance at discipline. Ako naman, ang nagpapakita sa'yo ng compassion at humanity. It's a perfect partnership. Kung ganon, perfect na tayo magpakasal, diba? Tanaw ni Damien na nagtaas pa ng kilay. Masyado ka naman yatang mabilis, Chairman. Trial period pa nga lang tayo. E tingnan natin kung makakaya mo akong i-handle ng matagal. High maintenance to, no? Kasi surgeon, diba? Biro pa ni Dea bago natawa. Handa na ako sa trial period na sinasabi mo, Dea. Sagot naman ni Damien bago pa niyakap ang nobya. Isang hapon habang nag-iikot si Dea sa pediatric ward para sa rounds niya, nakasalubong niya si Nurse Nena. Dr. Dea, may gusto lang po ako sabihin sa inyo. Sabi ni Nurse Nena na medyo nag-aalinlangan. Ano yun, Nurse Nena? May issue ba sa rounds? Wala po. Pero, nung tinanggal po kayo ni Chairman, pinagsisihan niya po yun agad. Pero hindi niya lang po masabi sa inyo. Kwento ni Nurse Nena. Nakita ko po nun siya sa lounge matapos siyang umalis. Halos maiyak po siya. Sabi niya, I made a terrible mistake. She's the best surgeon na meron kami. Gusto niya nga po sana kayong tawagan nun pero hindi niya po magawa. Nagulat naman si Dea. Hindi niya inakalang ganun pala kalaki ang naging epekto ng termination niya kay Damien. Talaga, Nurse Nena? Bakit kaya hindi niya sinabi sa akin? Masyado pong mataas ang pride niya, Dr. Dea. Pero alam niyo na po, mas pinili niyang sundin yung policy kesa sa gusto ng puso niya. Kaya lang, ang puso niya, mas malakas. Paliwanag ni Nurse Nena. Kaya po masaya po ako na kayo na po. You deserve this. Salamat, Nurse Nena. Hindi ko inaasahan yan sabi ni Dea bago ngumiti. Ang maliit na sekreto ni Damien na nagbigay ng comfort kay Dea. Hindi lang necessity ang pagbabalik niya. Ito ay genuine regret mula kay Damien. Dumating na nga ang long weekend at sinunod ni Damien ang kanyang promise kay Dea. Nagtungo sila sa Tagaytay, isang lugar na malayo sa pressure ng Mount Carmel District Hospital. Bitbit nila ang baby na si Nicolo at wala silang kasamang staff o nanny.
Nakaupo si Day at Damien sa veranda ng rest house na inupahan ni Damien. Habang natutulog si Nicolo sa kanyang crib sa loob, sariwang hangin ang sumalubong sa kanila. Oh, ang ganda nito, Damien. Sabi ni Dea na humihinga ng malalim. Walang rounds, walang surgery, walang urgent calls. Parang hindi ako doktor. Yun ang plano natin, Dea. Magbakasyon tayo na parang isang normal na tao ngayon. Sagot ni Damien bago inabot ang kamay ni Dea. And I kept my promise. Naka-off ang phone mo. At naka-silent ang akin. Kamusta pala yung hospital na wala na tayo? I'm kind of worried. Tanong ni Dea na may pag-aalangan. Huwag kang mag-aalala. Alam ni Dr. Mark lahat ng gagawin niya. He's very capable. At for the first time, I learned to trust the team. Sabi ni Damien. Thanks to you. Hindi mo ba naisip na para ang bilis ng lahat? Magkakasama tayo sa trabaho. We just started dating. At ngayon, out of town na tayo kasama si Nicolo. Tanong ni Dea na tumingin pa sa mata ni Damien. Parang kailan lang, halos palayasin mo ako sa Mount Carmel. Dahil lang sa nakatulog ako. Pero ngayon, kasama mo na ako nagpapahinga. Well, naniniwala ako sa destiny, Dea. Nung kailangan ko ng surgeon para kay Nicolo, ikaw yung dumating. Nung kailangan ko ng partner para ayusin yung hospital, ikaw yung bumalik. Nung kailangan ni Nicolo ng nanay, ikaw ang tinawag niya. Konektado lahat. Pero Damien, namatay yung asawa mo. And I don't want to replace her. Pabulong na sa Dea. Hindi mo siya papalitan, Dea. Si Sofia, she will always be Nicolo's biological mother. Pero ikaw, you will be the mother who will stay with him. Ang magpapalakas sa kanya. Hindi ako naghahanap ng kapalit niya. Naghahanap ako na makakasama ko sa pagpapalaki sa anak namin. Sabi ni Damien bago niya hinigpitan ang hawak sa kamay. I know this is hard to understand. Pero yung pagmamahal, it's kind of complex. Kung nag-aalala ka dahil hindi pa ako naka-move on, huwag kang mag-aalala. Dahil matagal nang tapos ang lahat. Naka-move on na ako, Dea. At handa na ako. Handa rin ako, Damien. I love Nicolo. And I care for you. Sagot ni Dea. Kinagabihan naganda si Damien ng dinner sa veranda. Simpleng steak at salad lang pero romantic dahil sa kapaligiran. Pagkatapos silang kumain, nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay, goals at dreams, mga bagay na hindi nila nagawa sa loob ng ospital. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Sabi ni Dea na tumatawa. Chairman ka pero you can cook. I learned it from Nicolo. Naisip ko kailangan kong maging self-sufficient dahil wala na si Sofia. Paliwanag ni Damien. Minsan I feel like I'm failing as a father, lalo na kapag nagkakasakit siya. You're not a failure, Damien. You're a great father. Yung love mo kay Nicolo, unconditional. Yan ang importante. Sabi ni Dea. Kailangan mo lang ng katawang. At gusto ko maging katawang mo. Lumapit si Damien at hinawakan ang mukha ni Dea. Tiningnan niya ito ng puno ng pagmamahal. Dea, I wanna kiss you. Sabi ni Damien na parang humihingi ng permission. Just do it. Saad naman ni Dea. Doon, sa ilalim ng buwan at mga bituin sa Tagaytay, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na long overdue at puno ng promise at pag-asa. Ito ang turning point ng kanilang relasyon. Hindi lang professional o parental, kundi romantic rin at intimate. Nang gabing iyon matapos yung masiguro na natutulog na ng mahimbing si Nicolo, pumasok sila sa master's bedroom. Ang kanilang pag-iibigan ay lalong umigting. Dea, I've waited for this moment. Bulong ni Damien habang niyayakap si Dea. Me too, Damien. Sagot naman ni Dea. Ang lahat ng stress sa ospital, it's all worth it dahil kasama kita ngayon. Gusto ko magkaroon tayo ng mas maraming anak, Dea. Gusto ko magkaroon ng maraming anak sa'yo.
Sabi ni Damien. I'd love that. But let's focus on Nicolo first. Sabi ni Dea. Kailangan natin siyang bigyan ng stable na environment. Gusto ko maging official na family na tayo. Magiging official tayo, Dea. I promise. Pero gusto kong maging surprise ang proposal. Sagot ni Damien bago tumawa. Oh, I'll wait for that surprise, Damien. Pero sa ngayon, I'm happy to be your partner. Sagot ni Dea. Ang gabi nilang yon ay napuno ng sweetness at intimacy. Ang mga trials at challenges sa Mount Carmel ay panandalian nilang nakalimutan. Ang focus nila ay ang isa't isa at ang future na bubuuin nila. Kinabukasan, maagang nagising si Dea. Nakita niya si Damien na nakatingin sa veranda. Umiinom ng kape. Lumapit siya at niyakap siya mula sa likod. Oh, anong iniisip mo? Tanong ni Dea. I'm thinking about how lucky I am. Sagot ni Damien. I almost lost everything. Ang anak ko, ang ospital. Ikaw. Muntik nang mawala sa akin. Tapos na yun, Damien. Yan ang importante. You became a better leader. A better father. And of course, a better man. Sabi ni Dea. I love you, Damien. I love you too, Dea. And I promise I will make you happy. Pangako ni Damien sa kanya. Pumasok sila sa loob at nakita si Nicolo nagising na at naglalaro sa kanyang crib. Kinuha siya ni Dea at hinalikan. Pagkatapos ng kanilang out-of-town trip, bumalik sina Damien at Dea sa Mount Carmel Hospital. Mas matatag ang relationship at mas focus na sa trabaho. Ngunit hindi nagtagal, kumalat ang chismis sa loob at labas ng hospital. Ang relationship ng chairman at ng head of surgery na dati niyang tinangkal ay naging hot topic. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang hospital board of directors. Nakaupo si Damien sa head table. Katabi si Dea na parehong kalmado. Chairman Montenegro, meron kami kailangang linawin tungkol sa inyong personal relationship kay Dr. Salvador? Simula ni Mr. Villanueva, isang matandang board member. Anong kailangang linawin, Mr. Villanueva? Ang status namin ay dating. Sagot ni Damien. Kalmado ngunit may diin. Dating? Chairman, this is highly unusual. Si Dr. Salvador tinanggal niyo dahil sa unprofessionalism at ngayon she's dating the chairman? Ano naman nagsasabihin ng public? Baka isipin nila favoritism ang nangyayari at ginamit lang ninyo ang posisyon ninyo para ibalik siya. Sabi ni Mrs. Gonzalez, ang board member na nakasalamuha ni Adeliza. Tumayo si Dea sa kinauupuan niya at pinagmasdan lahat ng nandoon. May karapatan po kayo magtanong, pero gusto ko maging maliwanag sa inyo. Tinanggap ko ang posisyon dahil qualified ako. Ang termination ko noon naging misjudgment ng chairman dahil sa strict adherence niya sa rules. Misjudgment o favoritism? Paano ninyo mapapatunayan na hindi niyo ginamit ang isa't isa? Ang pangalan ng Mount Carmel na nakataya rito, Mr. Chairman. Mariing tanong ni Mr. Villanueva. Misjudgment yon, Mr. Villanueva. At inaako ko ang responsibility roon. Sagot naman ni Damien. Pero ang performance ni Dea? Wala yung favoritism. Sa isang buwan na trial period, 0 major error tayo sa OR. Nagdagdag tayo ng staff sa surgery at improved ang patient satisfaction sa kanyang department. Results ang pinag-uusapan natin dito. How about her social image, Chairman? Ayaw namin magkaroon ng scandal na makakasira sa ospital. Kung scandal ang inaalala ninyo, aayusin namin. Kaya nagpatawag ako ng meeting ngayon. Sabi ni Damien bago tumingin kay Dea. Dea, sabihin mo sa kanila, magmula ngayon, we are making our relationship official. Sabi ni Dea bago tumingin sa board members. Hindi lang kami basta magnobya at nobya lang. May balak na rin kami magpakasal. Gusto ko maging nanay ng anak ni Chairman. At gusto ko maging partner niya sa buhay at sa pagpapatakbo ng ospital. Nagulat ang lahat ng board members. Kasal?
Chairman, hindi ba't masyadong mabilis lahat? Tanong ni Mr. Gonzales. Hindi, Mr. Gonzales. Tama lang to. Sagot ni Damien. Makinig kayo. Hindi kailanman makakaapekto yung performance ko sa ospital. Pero ang dedication ni Dea sa Mount Carmel, proof ayon na she's not using me. She saved my son's life. At she saved this hospital from its internal toxic environment. Pagkatapos ng meeting, naglabas ng press release si Damien. Nagdulot ito ng malaking ingay sa media at sa medical community. Ang story ng chairman at ng surgeon na tinanggal pero nagligtas ng kaniyang anak ay agad na naging headline sa lahat ng media outlet. Sa kabilang banda, nakita ni Dea si Nurse Nena na nag-aayos ng charts. Nurse Nena, nakakagulat ba yung announcement namin? Tanong ni Dea bago tumawa. Ay, Dr. Dea, no, not at all. Halata naman po sa inyo ni Chairman. Sabi ni Nurse Nena na nakangiti. Pero ang tapang niyo po Pinoblic niyo po agad. Kailangan Nurse Nena, para tumigil na yung mga chismis at speculations. Paliwanag ni Dea. Ang focus namin ngayon ay patient care. Ayoko na may toxic sa paligid. Pero may gusto lang po akong tanong, Dr. Dea. Hindi po ba kayo nag-aalala sa mga investors? Baka po mag-withdraw po sila ng funds? Tanong ni Aling Nena. Hindi. Interesado sa resulta yung mga investors. And we are delivering results. Sagot ni Dea. Yung financial audit ni Annalisa? Pruweba yun na totoo at dedicated akong tao. Yung OR efficiency ko? Proof naman yun na qualified ako. Hindi personal life ang nagpapatakbo sa ospital, Nena. Dedication sa trabaho ang nagpapatakbo. Isang gabi, nasa bahay sila ni Damian. Habang abala si Dea sa pagpapainom kay Nicolo ng gatas, abala naman si Damien sa pagtitig sa kanya sa tabi niya. Kamusta yung publicity? Tanong ni Damien bago inakbayan si Dea. Medyo nakakapagod, Damien. Pero worth it. I feel safe na official na tayo ngayon. Sabi ni Dea. Pero kailangan natin magplano para sa kasal. I want it simple pero meaningful. Gawin nating simple. Sa garden natin dito. Just family and close friends. Alok ni Damien. Pero I want it soon. Ayaw ko nang tumagal pa. Me too. Pero bago yan, may favor lang ako. Sabi ni Dea bago tumingin kay Damien. Gusto kong tulungan natin si Annalisa. What? Annalisa? Dea, she tried to destroy you. At inilagay niya sa panganib ang buhay ng anak ko. Galit na sabi ni Damien. Alam ko, pero she's a doctor. Sayang naman yung talent niya kung aalisan natin. She needs help, not punishment. Gusto kong i-withdraw yung reklamo sa Philippine Medical Association. Paliwanag ni Dea. Gusto ko siyang bigyan ng second chance. She made a mistake, pero she deserves to redeem herself. Dea, masyado ka namang mabait. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Damien. I learned a lesson from you, Damien. Sa tagal natin magkasama, marami akong natutunan sa'yo. Kung tinuruan ko siya, baka hindi siya nagaganyan. Sabi ni Dea. Gawin mo yan para sa akin, please. Let's show her what true leadership is. Walang ibang nagawa si Damien kung hindi ang mapayakap kay Dea na ginantihan naman ito. Kung yan sa tingin mo ang tama, sige, gagawin ko. Ititigil ko yung reklamo. Pero you have to promise me that you will never leave me. Never, Damien. Pamilya na tayo ngayon. Sagot ni Dea bago hinalikan si Nicolo. Ang desisyon ni Dea na maging compassionate kay Annalisa ang nagpatunay kay Damien na tama ang kaniyang desisyon. Kalaunan ay naging abala sina Damien at Dea sa pagpaplano ng kanilang kasal. Sa loob ng ilang linggo, ang kanilang garden wedding ay halos handa na. Kasabay nito, patuloy na gumagandang performance ang Mount Carmel Hospital at ang reputation ni Dea bilang isang exceptional surgeon at compassionate leader. Isang hapon, nasa flower shop si Dea kasama si Chloe, ang kanyang maid of honor para piliin ang mga bouquet at arrangement.
I can't believe this, Dea. Ikakasal ka na. Kay Damian pa. Parang kailan lang nagsusumbong ka pa sa akin kung bakit kanya tinanggal noon. Pagkatapos ngayon, ikakasal ka na sa kanya. Sa adik Chloe na tuwang-tuwa. Oo nga eh. Kahit ako naman hindi ko ina-expect na matagal na pala siyang may gusto sa akin. Kahit na madalas niya pa akong pagalitan noon. Sagot ni Dea habang tinitingnan ng mga puting bulaklak. Gusto ko simple lang ang kasal namin. Walang masyadong display. Simple pero elegante dapat. Parang ikaw. Puri pa ni Chloe. Habang nag-uusap sila, pumasok ang isang babae sa flower shop. Nakasuot ito ng simpleng damit at mukhang distressed. Paglingon ni Dea, nagulat siya na makita si Annalisa. Agad na tumayo si Chloe at animong na-alarma pa nang makita si Annalisa na ngayon ay walang ibang ginawa kundi ang mapayuko na lang. Annalisa? Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Chloe. Binabalaan kita. Kapag may ginawa kang masama sa kaibigan ko, ako mismo ang tatagtad ng saksak sa'yo. Nandito lang ako para bumili ng bulaklak. At huwag kang masyadong brutal dyan, hindi ko naman alam na nandito kayo. Saad pa ni Annalisa. Tiningnan ni Dea si Annalisa. Hindi na ito yung doktora na palaging nag-aaway sa lahat ng nurse at doctors na kasama nito sa trabaho. Payapa na ang mukha nito ngayon, hindi na tulad noon. Kamusta ka na, Annalisa? Tanong ni Dea ng kalmado. Okay lang, siguro. Naghahanap pa rin ako ng trabaho pero nahihirapan ako dahil sa bad record ko sa Mount Carmel. Sagot ni Annalisa bago natawan ng bahagya. Wala na rin kasi akong lisensya. Ano? Paano ka nawala ng lisensya? Ang akala ko ba winiter ni Damien yung reklamo niya sa PMA? Tanong ni Dea. Oo, yata. Pero may bago pang reklamo sa akin eh. Tingin ko galing naman sa board mismo. Hindi ko alam. Nawala sa akin lahat, Dr. Dea. Mali ako. And I really regret everything I did. Sabi ni Annalisa na naiyak na ng mga oras na yon. Annalisa, tumingin ka sa akin. Hindi ko withdraw yung reklamo dahil lang sa naaawa ko sa'yo. Ginawa ko yon dahil I believe in second chances. Alam kong sayang ang talent mo. Sana paniwalaan niyo ako. Hindi ko naman sinasadya lahat ng mga ginawa ko. Nagawa ko lang lahat ng yan kasi naiinggit ako sa'yo. Pero ngayon I realize na mali ako. Sorry sa lahat ng stress na binigay ko sa inyo. And I'm really sorry sa nangyari sa OR. Sabi ni Annalisa na lumuluha. Hinawakan ni Dea ang kamay ni Annalisa dahilan upang mapabalang siya ng tingin dito. Pinapatawad na kita, Annalisa. Pero ang board, they are serious. Ano pong gagawin ko? Makinig ka. Nag-aaral ka pa rin ba ng medicine? Mag-volunteer ka muna sa mga free clinics sa bayan. Prove your worth. Hindi sa high-end hospital, kundi sa mga taong nangangailangan ng tulong. Rebuild your ethics and your purpose. Payo ni Dea. Ako nang bahalang kumausap sa board. Hindi ko pinapangako na babalik ka sa Mount Carmel pero I can help you get your license back. Dr. Dea, bakit po? Bakit niyo po ako tinutulungan? Dahil mga doktor tayo, Annalisa. Tumutulong tayo. At isa pa, lahat naman ng tao nagkakamali. Ipangako mo lang sa akin na magfo-focus ka na sa medisina. Sabi pa ni Dea. Pangako, Dr. Dea. Gagawin ko ang lahat. Thank you. Thank you so much. Sabi ni Annalisa at umiyak na niyakap si Dea. Kinagabihan nagkita sina Dea at Damien sa veranda ng bahay. Pareho silang umiinom ng wine ng mga oras na yon habang nagpapalipas ng oras. Kamusta yung flower hunting? Tanong ni Damien. Successful naman pero I met someone. Sabi ni Dea. Si Annalisa. What? Ano ginawa niya? Bakit hindi mo ako tinawagan? Nag-aalalang tanong ni Damien. Kalma, Damien. Hindi siya gumawa ng ikakasama ko pero she's in a bad shape ngayon. She lost her license. Paliwanag ni Dea. And I want to help her. Dea, hindi ko maintindihan. Sinubukan niyang sirain yung buhay mo. Bakit mo naman siya tutulungan? Because I'm a different kind of leader, Damien.
Hindi ko siya kailangang parusahan. Ang consequence na natanggap niya, enough na yun sa lahat ng ginawa niya. I need to show her compassion. At may gusto sana ako sabihin sa'yo, Damien. Gusto kong i-withdraw yung complaint ng board. Sabi ni Dea. Ang board na nag-file noon, Dea, hindi ako. Hindi ko yung magagawa. Hindi sila papayag. Alam ko. Kaya ako nang kakausap sa kanila. Sa pangalan ko bilang head of surgery. Sasabihin ko na she deserves a chance to volunteer sa community. And that's gonna be her penance. Maring sabi ni Dea, please trust me on this. This is my wedding gift to you. Kahit ngayon lang. Hayaan mo naman ako. Walang ibang nagawa si Damien kundi ang mapapuntong hininga bago niya niyakap si Dea. You are unbelievable, Dea. Masyado kang mabait. Kung ganyan ka kabait, I can't wait to marry you. Kailangan mong tanggapin na may kabaliwan din ako, Chairman, at kasama yun sa package na in-avail mo. Sabi Dea bago tumawa. Sa mga sumunod na araw pumunta si Dea sa board meeting. Nag-propose siya ng agreement sa board. Naiatras ng board ang reklamo nila kay Annalisa at magiging kapalit nito ay ang pagbo-volunteer ni Annalisa sa isang community clinic sa loob ng 1 taon. Kung magiging successful siya sa rehabilitation, ibabalik ang license niya. Pumayag ang board dahil sa influence ni Dea at sa excellent performance ng ospital. Hindi kalaunan ay dumating na ang araw ng kasal. Ang garden sa likod ng mansyon ni Damien sa BGC ay napuno ng puti at emerald green na mga bulaklak. Simple ngunit elegante ang setting ng kasal nila. Tulad ng gusto ni Dea, ang mga bisita ay limitado lang sa mga close family members at colleagues mula sa Mount Carmel District Hospital. Ang mga staff na nakasakses sa relasyon nila Damien at Dea. Sa bridal room, abala si Dea sa pag-aayos. Kasama niya si Chloe, ang kanyang maid of honor at si Nurse Nena. Hindi ko talaga ma-explain yung feeling ko, Dea. Sobrang saya ko para sa'yo. Sino mag-aakala na yung surgeon na halos mamatay sa pagod sa lounge? Ikakasal na sa chairman nag-terminate sa kanya? Ang ganda ng twist ng life mo. Sa adik Chloe. Alam mo, Chloe, I wouldn't have it any other way. Kung hindi nangyari yon, baka hindi ko nakita yung kabutihan ni Damien. Baka hanggang ngayon, boss lang siya sa akin. Sagot naman ni Dea. Dr. Dea, ang ganda niyo po. Sabi ko na nga po kayo talaga magkakatuluyan ni Chairman. Sad naman ni Nurse Nena. Salamat, Nurse Nena. Ang totoo niyan, kinakabahan talaga ako. Masyadong maraming ganap yung kasal na to, hindi lang sa family, pati sa ospital. Sagot ni Dea bago bumuntong hininga. Huwag ka na nga mag-alala dyan. Yung board, they trust you. Yung mga staff, they love you. You earned this. Ngayon mag-focus ka na lang sa pagiging happy, Mrs. Montenegro. Sa adik Chloe. Sa kabilang banda, abala sa pag-iikot si Damien sa kinatatayuan niya. Nakaupo si Mr. Villanueva at Mrs. Gonzalez, ang mga board member at masayang nag-uusap. Hindi ko talaga inakala lahat, Damien. Pero mukhang masaya ka talaga. Hindi ko pa nakita yung ngiti mo na ganyan simula nung college tayo. Saad pa ni Mr. Villanueva. Nagbago ako, Mr. Villanueva. At si Dea ang nagpabago sa akin. Sagot naman niya. Chairman, gusto sana namin humingi ng paumanhin sa mga doubts namin sa'yo noon. Pero nakita namin ang performance ni Dr. Salvador. Hindi na siya nagdadala ng paperwork sa gala. At wala na tayong issue sa OR niya. Sad naman ni Mrs. Gonzalez. Siguro kalimutan na lang natin lahat ng nangyari sa nakaraan. And focus ngayon ay yung mga pasyente. Hindi kalaunan ay nagsimula na ang seremonya. Lahat ng mata ay nakatuon kay Dea habang naglalakad siya sa aisle. Suot niya ang isang simpleng lace gown na nagpatingkad sa kanyang kagandahan. Si Damien ay halatang hindi makapaghintay. Hindi na rin naiwasang pangiliran ng luha habang nakatitig sa babaeng nakangiting naglalakad malapit sa kanya. Sobrang ganda mo, Dea. I think I don't deserve you. Bulong ni Damien nang makalapit siya sa mapapangasawa. We deserve each other, Damien. Sad naman ni Dea.
Sa harap ng pare, nag-umpisang magsimula ang vows na lang dalawa. Dea, ni minsan, hindi ko inisip na magugustuhan kita. Wala ka namang ibang ginawa dati kundi ang painitin yung ulo ko. I only saw you as a policy violation. Pero nung niligtas mo yung buhay ng anak ko, nakita akong ikaw talaga. You taught me that the true strength is compassion. Ipinapangako ko, I will love you. I will protect Nicolo. And I will be your partner. Sa OR man, sa office, at sa bahay. I love you. Sa ni Damien na ikinangilid ng luha ni Dea. Damien, simula nang tinanggal mo ko, sinimula na kitang kamuhian. I hated you. Pero nung makita ko yung regret sa mga mata mo, nagsimulang mawala yung galit ko sa'yo. Nakita ko yung pain mo bilang isang tatay kay Nicolo. I promise to love you, to be Nicolo's mother, and to stand by your side. Hindi lang bilang surgeon, kundi bilang partner mo sa buhay. I will always choose to love you. Pagkatapos ng vows at pagpapalitan ng rings, idineklara na sila bilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Nakangiting saad ng pare. Nakangiting hinalikan ni Damien si Dea sa labi. Dahilan upang magtilian ang lahat. Sa reception, habang nagsaslice sila ng cake, nilapitan ni Dea si Manang Dita, ang nani ni Nicolo. Manang Dita, thank you nga pala sa lahat. Thank you for taking care of Nicolo. Saad ni Dea. Naku, wala po yun, Doktora Dea. Ay, Mrs. Montenegro na nga pala. Ngayon po, sa wakas, may nanay na po si Nicolo na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Masaya po ako dahil nakita ni Chairman yung taong-tao para sa kanya. Sagot ni Manang Dita. Sa huling toast, tumayo si Damien, kasama si Dea, dahilan upang mapatingin sa kanila ang lahat. Gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. This wedding is not just a celebration of love. It's a celebration of second chances. I made a mistake pero dahil sa grace at forgiveness ng babaeng ito, na ngayon ay asawa ko na, hindi lang niya ako pinatawad. Binigyan niya rin ako ng future. Si Dr. Dea Salvador, ang best surgeon na meron kami. At ngayon, ang best partner na meron ako. To our new life, to Mount Carmel, and to our new family. Cheers, everyone! Nagtoast ang lahat ng may ngiti sa labi nang sandaling iangat ni Damien ang baso. Masayang niyakap ni Damien si Dea na ginantihan naman ito. Pagkatapos ng kasal nila ay agad na nagtungong mag-asawa sa Maldives kung saan naman nila isinelebrate ang kanilang honeymoon. Pansamantala muna nilang itatabi lahat ng trabaho para makapag-relax at makapag-celebrate lang sila. Pansamantala muna nilang iniwan si Nicolo kay Manang Dita at nurse Nena na pinagkakatiwalaan naman nilang mag-alaga. Isang overwater villa ang napilay nila. Walang ibang nagawa si Dea kundi ang mapatingin sa tubig at sa ganda ng kalikasan na nakahain sa kanila. Ang ganda rito, Damien. Parang postcard. I can't believe we're here. Saad ni Dea, dahilan upang mapangiti si Damien. I told you, matutuwa ka rito. You deserve this, my love. Pagkatapos ng lahat ng stress sa Mount Carmel, kailangan nating mag-recharge. Sabi ni Damien, bago siya niyakap nito mula sa likod. Pero I'm kinda worried sa ospital. I know it's just a week pero I feel like I should be there. Sabi ni Dea, dahilan upang magkatinginan siya ni Damien. Huwag munang isipin ang trabaho, Dea. I trust the new team. Si Dr. Mark, he's capable. At saka, I left strict instructions na huwag tayong tatawagan. Maliban kung life and death emergency talaga. Your focus is me. My focus is just you. Sagot ni Damien. Sige na nga, I'll trust you. Pero, I brought my laptop just in case. Wala na nga muna tayong work eh. This is a detox from the hospital. Mag-enjoy na muna tayo ngayon. Sa loob ng 3 araw, naging perfect ang honeymoon nila. Nag-snorkeling sila, nag-sunbath at nag-usap
tungkol sa kanilang mga pangarap bilang mag-asawa. Alam mo, Damien, ang biggest dream ko ay yung maging top pediatric surgeon sa buong bansa. Gusto ko talagang mag-focus sa mga bata. They're so fragile. And they deserve the best care tulad na lang ng pag-aalaga ko. Ani ni Dea, habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw. Gagawin natin lahat ng yan, Dea, at ipapangako ko sa'yo na susuportahan kita kahit na ano pang maging gusto mo. Saad ni Damien, bago niya niyakap ang asawa mula sa likod at magkasabay nilang pinagmasdan ng papalubog na araw. Bala ko sanang magtayo ng separate na pediatric center sa Mount Carmel. Gusto kong ikaw rin ang maging head noon. Dagdag niya pa, dahilan upang mapabaling ng tingin si Dea sa kanya. Seryoso ka, Damien? That's a huge investment. Walang malaking investment kung tungkol naman sa kapakanan ng mga pasyente, yung pag-uusapan. At isa pa, Dea, pangarap mo yon, kaya dapat lang nasuportahan kita. Sagot naman ni Damien sa kanya. Nang ika-4 na araw ng honeymoon niya, habang nagdi-dinner sila sa beach, ay bigla na lang tumunog yung burner phone ni Damien para sa isang emergency. Emergency call. Hindi pwedeng hindi ko to sagutin, Dea. It must be serious. Saad ni Damien. Sige, sagutin mo. I knew it. Hindi tayo pwedeng umalis sa matagal. Saad naman ni Dea. Sa halip na kumibo ay walang ibang nagawa si Damien kung hindi ang bumuntong hininga at sagutin ang tawag. Hello, Dr. Mark. Ano nangyari? Sandaling natigilan si Damien nang marinig ang tawag. What? A mass casualty incident? Saan? Nag-collapse sa warehouse? Gano'n naman karaming biktima? Bigla ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Damien bago niya pinatay ang tawag. Ano nangyari, Damien? May mass casualty? Tanong ni Dea sa asawa. Oo, may nag-collapse daw na warehouse malapit sa ospital. Maraming biktima. Ang sabi ni Dr. Mark, punong-puno yung ER. Kailangan nila ng immediate backup mula sa mga senior surgeons. Kailangan nating bumalik, Damien. I have to be there. Kailangan nila ako roon. Saad naman ni Dea na mabilis na napatayo. Sandali, Dea. It's a 12-hour flight. Hindi naman tayo aabot. At saka honeymoon natin ngayon. We've paid for this. Anong honeymoon? Marami nangangailangan sa atin, Damien. Doktor ako. Hindi ko pwedeng baliwalain yan. Kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko nang mag-book ng flight. Hey Dea, makinig ka sa akin. We can't solve everything. You train the team. Trust them. Kung babalik tayo, we will just burn ourselves out again. Hindi mo maintindihan. This is the first test of our leadership. Kung wala tayo sa critical time, anong klaseng leader tayo? Kailangan ko mag-lead doon. Hindi ko pwedeng iwan yung staff ko dahil lang sa honeymoon ako. Ang staff natin, remember, they're all capable. Sagot ni Damien, na bahagya nang napataas ang boses. Hindi lang para sa ospital to, para rin to sa atin. Can we prioritize our family? Can we trust our team? Damien, hindi naman to tungkol sa tiwala. It's about our commitment. I committed to that hospital. And I committed to my patients. Kung hindi ka babalik, ako na lang. Aalis ako. Saad ni Dea. Nagmadali si Dea na kinuha ang kanyang phone para mag-book ng flight. Wala namang ibang nagawa si Damien kung hindi ang umiling at hawakan ng balikat ni Dea. Huwag kang magdesisyon ng galit ka, Dea. Mag-isip muna tayo. Kung babalik ka, ano naman ang magagawa mo na hindi magagawa ni Dr. Mark? He's a surgeon. He's trained. Mamuno, Damien. Sabi mo we're partners. If you don't support my decision to go back, then what kind of partner are you? Walang ibang nagawa si Damien kundi ang mapapuntong hininga sa katigasan ng ulo ni Dea. Tama ka. Sorry, hindi ko inintindi yung mga sinasabi mo. Nagpapaka-protective lang ako, Dea. Kung gusto mo talaga, sige, babalik tayo. First class ang sakyan natin para makapagpahinga ka. Pero bago lahat ng yon, kailangan muna natin magplano. Nang dahil sa narinig ay biglang kumalma si Dea. Malungkot niyang niyakap ang asawa at ginantihan naman ito. Salamat, Damien. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero ito ako eh. I love you. I love you too, Dea.
Ngayon, tawagan mo si Dr. Mark. Let's coordinate the triage and the OR plan habang nag-aayos tayo ng bagahe. 12:00 ng hating gabi nang dumating sina Damien at Dea sa Mount Carmel District Hospital. Nagmamadali silang lumabas sa sasakyan at agad na nagtungo sa emergency room. Ang ER ay puno na ng mga pasyente noon. Mga sugatang pasyente, nurses at residents na pagod na nahahaluan pa ng amoy ng dugo at disinfectant. Agad na sinalubong ni Dr. Mark sina Dea at Damien nang makita niya ang mga ito. Dr. Dea, Chairman, salamat po't umabot kayo. It's really getting worse. Naubos na po yung supplies sa atin. At kulang na po yung mga blood bag sa dami ng pasyente. Saan ni Dr. Mark? Dr. Mark, kumenahon ka. Andito na kami. Ano na status? Ilan na ba yung code red? Tanong ni Dea. Meron po tayong 10 code red at 15 code yellow. Ang code red, puro major fractures, internal bleeding at severe head trauma. Kulang na kulang po ang OR. Sagot ng doktor na nag-aalala na ng mga oras na yun. Sige, ako yung in charge sa triage tsaka sa OR allocation. Doc, mag-head ka sa temporary OR sa auditorium. 2 trauma surgeons ang isama mo. Copy, Dr. Dea. Sagot ng doktor bago ito tumalikod at tumakbo palayo kasama ng iba pang nurse. Mula sa malayo, pinanood ni Damien si Dea na mag-asikaso sa lahat. Panay siya utos sa mga doktor at nurses na nakikita niya. Doon napatunayan ni Damien ang dedication ni Dea sa trabaho. Kaya naman, hindi niya naiwasang mapangiti noong mga oras na yon. Ang kalmado ngunit patigas sa boses ni Dea ang nagdulot ng kaayusan sa paligid. Bumalik ang focus ng staff. Nakita ni Damien ang authority at leadership ni Dea, hindi tulad ng dati niyang pamamalakad. Makalipas ang 2 araw matapos ang aksidente, unti-unti nang bumalik sa normal ang Mount Carmel Hospital. Ang krisis ay matagumpay nilang nalampasan dahil sa mabilis at organisadong pamamalakad ni Dea at Damien. Bagamat pagod, naging maayos naman ang lahat. Nakaupo si Dea sa kanyang office. Nagre-repaso ng mga patient charts nang pumasok si Damien na may dalang kape at sandwich. Kain ka na muna, Dea. Halos 48 hours na tayong gising. You need to rest. Saad ni Damien bago inilapag sa mesa yung mga dala niya. Salamat, Damien, pero kailangan kong tapusin itong mga post-op reports at debriefing ng staff. Pakiramdam ko marami ako natutunan sa mga ginawa ko. Oo, ako rin. Hindi ko rin napigilang humanga sa'yo. Kasi nakita ko kung paano mong manage lahat. Hindi ko naman magagawa lahat ng yon kung hindi mo ako sinuportahan noong una pa lang. Sagot ni Dea sa kanya, bago ngumiti, nagkinantehan niya rin naman. Hindi ko magagawa lahat ng yon kung wala ka, Damien. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Damien kung hindi ang yakapin si Dea. Hindi man naging maganda ang naging simula. At kahit na nagsimula sila sa isang hindi inaasahang paghaharap, kahit na papaano, ay naging daan pa iyon para makilala nila ang isa't isa. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.